na pag-alaman namin na parang 800 o 700 o 800 ang private school na nagsara nung pandemya. So kung ma-match lang namin sa mga kakulangan, sa mga public schools na may kakulangan ng silid-aralan, pwede natin i-list yun at hindi na tayo mag-aantay para i-construct. Aabot sa 165,000 ang kulang na classrooms sa iba't ibang bahagi ng bansa batay sa tala ng Department of Education. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ang dahilan kaya inilunsad ng DepEd ang Classroom Leasing Initiative bilang pansamantalang solusyon sa problema. Paliwanag ng kalihim, mas matipid at mas mabilis ang classroom leasing, lalo na sa mga lugar na mahirap bumili ng lupa o sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tugon upang maiwasan ang paglilipat o pagkaabala sa pag-aaral ng mga estudyante. Pag mag-construct ka, magdi-demolish ka pa. So talagang naging problema pa yung transition period dahil saan mo ilalagay yung mga estudyante habang nagko-construct ka ng bago, which can take several years, especially kung pataas yung construction ho natin. Dagdag ng DepEd, plano nilang palawakin ng classroom leasing sa iba pang lugar na malaki ang demand gaya na lang sa Laguna na pinaka-congested na lalawigan sa buong bansa. Ayon sa kagawaran, kaya napili itong pilot area dahil malaki ang bilang ng mga naka-enroll na mag-aaral at limitado ang espasyo, kaya kasama ang lalawigan sa tinatarget na mapalawak ang ilang pampublikong paaralan. Meron kaming mga tinitingnan at kinakausap na rin namin yung mga local government chief executives, mga mayors, mga governor, dahil sila nakakaalam sa lugar nila alin yung mga malalapit na pwedeng lakaran lang ng mga estudyante. Hindi kasi pag masyadong malayo, mahirap din para sa mga estudyante, magiging problema yung transportasyon. Dito sa Don Manuel Rivera Memorial Integrated National High School, inilunsad ang kauna-unahang classroom leasing project ng Department of Education. Ayon kay Secretary Angara, nirentahan ng kagawaran ang mga pasilidad nitong nagsarang private school sa Pila, Laguna upang agad mapakinabangan o magamit ng mga estudyante. Dito inilipat ang mga mag-aaral ng senior high school mula sa Don Manuel Rivera Memorial Integrated National High School, kaya nabawasan ang siksikan sa paaralan at naalis na rin ang shifting schedule. Sa decongestion naman, yung mga junior high school na 60 to 70 per classroom, mapapaluwag na siya o mapapalapit na natin siya sa ideal class size na 40 kasi wala na silang kahati. Para sa grade 11 student na si Elijah Pahutan, sa kanilang paglipat ay naging mas maayos at komportable ang kanilang pag-aaral. Nung nasa main po kasi kami, parang ang crowded po, parang di po kami masyado makapag-isip and makagalaw ng maayos. Since kasama nga po namin ang junior high. Dito naman po, parang we have our own space po kami po mga senior high and kami-kami lang po. And then po, pagdating naman po sa pag-aaral po namin, pag 6 p.m. po kasi, limited na lang din po yung time para gumawa po kami ng homeworks. Pero ngayon po, ngayong 4 p.m. po kami uwi. Mas nakakapag-aral na rin po kami lang po. Gayunman, ayon kay Secretary Angara, hindi isinasantabi ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan. Aniya, tuloy-tuloy pa rin ang classroom construction sa buong bansa. Ngunit habang ginagawa ito, kailangan ng praktikal at agarang solusyon gaya ng classroom leasing. Ito ay upang hindi rin maantala ang pagkakaroon ng maayos na lugar para matuto ang mga bata at makapagturo ang mga guro. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.